Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang tadhana ay may sariling paraan para pagtagpuin ang mga pusong minsan ng pinaghiwalay. Sabi nila, ang pinakamabigat na dalhin ay hindi ang mga problema, kundi ang mga pagsisisi. Paano kung ang isang gabing pagbuhos ng ulan ay siya ring magiging simula ng pagbuhos ng mga katotohanang matagal nang itinago? Ito ang kwento ni Banyuhay at Laia. Ang tunog ng kumakaskas na gulong sa basang semento ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang malutong na mura ang kumawala sa mga labi ni Banyuhay Montenegro nang biglang mamatay ang makina ng kanyang mamahaling sasakyan. Nasa kalagitnaan siya ng isang eskinita sa Tondo, isang lugar na sa buong 32 taon niya sa mundo ay ngayon niya lang natapakan. At ngayon pa, kung kailan bumubuhos ang galit ng langit, ang malakas na ulan ay tila mga martilyong humahampas sa bubong ng kanyang sasakyan. Mabilis na tumataas ang tubig baha, kulay tsokolate at may dalang kung ano-anong basura. Napahampas siya sa manibela. Siya, si Banyuhay Uhay Montenegro, ang arkitektong nagpapatayo ng mga naglalakihang gusali sa Makati, ay heto ngayon, napapaligiran ng mga bahay na yari sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy, walang magawa. Isang perpektong ironya. Sinubukan niyang muling i-start ang sasakyan, ngunit wala. Sumusuko na ang makina. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang lumabas at humanap ng masisilungan. Hinubad niya ang kanyang designer suit jacket, iniwan ito sa loob na parang isang balat na ayaw na niyang suotin at buong tapang na binuksan ang pinto. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at malakas na buhos ng ulan. Sa loob lamang ng ilang segundo, basang-basa na ang kanyang puting polo at mamahaling slacks. Lumusong siya sa tubig bahana hanggang tuhod na. Bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay parang paalala ng kanyang kalagayan. Matagumpay, mayaman, pero sa sandaling ito, nag-iisa at walang matakbuhan. May nakita siyang isang maliit na ilaw mula sa isang bahay na may munting gate. Kahit simple lang ang bahay, meron itong kakaibang anyo ng dignidad. May mga halaman sa paso na maayos na nakahanay sa bintana. Naglakad siya palapit, tila hinihila ng hindi maipaliwanag na puwersa at kumatok sa pinto, isang beses, dalawa. Sa pangatlo, narinig niyang may papalapit. Bumukas ang pinto at sa isang iglap, tumigil ang mundo ni Banyuhay. Ang ingay ng ulan ay nawala. Ang lamig na kanina'y bumabalot sa kanya ay napalitan ng isang pamilyar na init na matagal na niyang kinalimutan. Ang babaeng nagbukas ng pinto ay si Laia. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas. Ang buhok niyang dati laging nakaayos ay nakatali lang ngayon sa isang simpleng messy bun. May ilang hibla na dumidikit sa kanyang basapawis na noo. Ang mga mata niya, ang mga matang dati puno ng ningning at pag-asa ay may bakas na ngayon ng pagod at pagtitiis. Pero naroon pa rin, sa likod ng lahat ng yon, ang Laia na minahal niya. Ganoon din ang pagkagulat sa mukha ni Laia. Nanlaki ang kanyang mga mata, bahagyang bumukas ang kanyang mga labi. Ang hawak niyang basahan ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang pangalan niya ay tila isang salitang hindi na kayang bigkasin ng kanyang dila. Sir? Sa wakas ay sabi nito, ang boses ay mahina at nanginginig. Ang salitang sir ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Banyuhay. Hindi uhay, hindi mahal, kundi sir, isang estranghero. Lalaya, nauutal niyang sagot. Yung sasakyan ko, nasiraan. Tumangulang si Laia, tila nagising mula sa isang panaginip. Nag-iwas siya ng tingin at binuksan ng mas malaki ang pinto. Pumasok po muna kayo, baka magkasakit kayo. Pumasok si Banyuhay sa loob ng maliit na bahay. Malinis at maayos ang lahat, kahit na halatang luma na ang mga gamit. Amoy bagong lutong kape.
Sa isang sulok, sa isang lumang banig na nakalatag sa sahig, ay may dalawang batang lalaki na mahimbing na natutulog, magkayakap. Napako ang tingin ni Banyuhay sa kanila. Pareho silang kulot, may makakapal na kilay, at habang tinititigan niya ang mga payapang mukha ng mga bata, nagsimulang bumililis ang tibok ng kanyang puso. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng ilong, isang pamilyar na itsura. Ang itsura na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Kape? Alok ni Leia. Inaabutan siya ng isang tuwalya. Ang boses nito ay walang emosyon, formal, na para bang isa lang siyang bisitang naligaw. Kinuha ni Banyuhay ang tuwalya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa dalawang bata. Sila, hindi niya matuloy ang sasabihin. Mga anak ko, mabilis na sagot ni Leia. At sa unang pagkakataon, nakita ni Banyuhay ang kislap ng tapang at pagbabanta sa mga mata nito. Isang babala na nagsasabing, "Huwag kang magtanong." Tumahimik na lang si Banyuhay. Uminom siya ng kapeng inalok ni Leia. Nagpanggap silang dalawang estranghero na pinagtagpo lang ng isang malakas na bagyo, habang ang mga tanong ay parang kulog na dumadagundong sa loob ng kanyang isipan. Sino ang ama nila? Bakit kamukhang kamukha ko sila? Bakit pagkatapos ng 6 na taon, sa dinami-dami ng lugar sa mundo, ay dito ako dinala ng bagyo? Nang tumila na ang ulan at naging ambon na lang, tumayo si Banyuhay. "Kailangan ko nang umalis," sabi niya. "Salamat sa tulong." "Walang anuman po," sagot ni Leia. Nakatayo malapit sa pinto, handa na siyang paalisin. Sa sandaling iyon, gumalaw ang isa sa mga bata. Dahan-dahan itong umupo. Kinusot ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanyang ina, pagkatapos ay napatingin ito sa estrangherong nakatayo sa kanilang sala. Isang matinis at inosenteng boses ang bumasag sa kanilang pinagpipilitang katahimikan. "Mama, sino po siya?" Ang simpleng tanong na yon ay tumama kay Banyuhay nang mas malakas pa kaysa sa buong bagyo. Huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso na sa loob ng 6 na taon ay natutong maging manhid ay biglang tumibok ng napakasakit. Ang tanong ng maliit na si Hayo ay bumaon sa puso ni Leia na parang isang bubog. Napatingin siya kay Banyuhay na nakatayo pa ring parang isang estatwa. Ang muka ay nagpapakita ng sakit at kalituhan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Lumuhod si Leia at hinaplos ang pisngi ng anak. "Sebo, tito anak." Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Naligaw lang siya dahil sa bagyo. Bisita lang ni Mama. Isang ngiti ang pinilit niyang ibigay sa bata bago tumayo. At hinarap muli si Banyuhay. Ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader. "Mag-uumaga na. Hintayin mo na lang na may dumaang mekaniko. Pwede kang magpahinga muna dyan sa upuan." Walang imbitasyon sa kanyang tono. Isang simpleng pagsasabi lang ng katotohanan. Hindi na nagsalita si Banyuhay. Umupo siya sa isang silyang yari sa yantok. Ang kanyang malaking katawan ay tila hindi bagay sa kaliitan ng kanilang sala. Niyakap niya ang sarili, marahil dahil sa ginaw o marahil dahil sa bigat ng sitwasyon. Hindi na natulog si Leia. Paano siya makakatulog? Ang multo ng kanyang nakaraan ay heto, nakaupo sa kanyang sala, humihinga ng parehong hangin na hinihinga ng kanyang mga anak. Ang bawat sandali ng katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Nang magsimulang mamuti ang langit, tumayo si Leia at nagsimulang maghanda ng almusal. Isang kilos na paulit-ulit na niyang ginagawa araw-araw. Isang ritual na nagsisilbing kanyang baluti. Nagsaing siya ng sinangag at nagprito ng itlog. Simpleng-simple, sapat lang para sa kanilang tatlo. Ngayon, kailangan niyang magdagdag para sa kanilang hindi inaasahang bisita. Habang naghahalo ng kanin sa kawali, naramdaman niya ang mga mata ni Banyuhay na nakatitig sa kanya. Tumingin ito sa kanyang mga kamay, sa mga kalyo at mga maliliit na peklat mula sa paglalabada
at pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Biglang nakaramdam si Laia ng hiya. Dati, ang mga kamay na ito ay laging malambot, laging may manicure, laging hinahawakan ni Banyuhay ng buong pag-iingat. Ngayon, ito na ang mga kamay ng isang ina na lumalaban mag-isa sa buhay. Mabilis niyang itinago ang mga ito sa ilalim ng kanyang duster. Gising na ang mga prinsipe ko, sabi niya. Nilalakasan ng boses para tabunan ng awkward na katahimikan nang makitang papalapit ang dalawang anak. Si Dagsa, ang mas makulit sa dalawa, ay agad na lumapit kay Banyuhay. "Wow, ang tangkad mo po," sabi nito, nakatingala. "Tito, anong pangalan mo?" Si Hayo naman ay mas mahiyain, nagtatago sa likod ng kanyang ina, pero ang mga mata ay puno ng kuryosidad. "Uhay," sagot ni Banyuhay, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangalang iyon, ang pangalang ibinigay sa kanya ni Laya. Banyuhay ang buo kong pangalan. Naramdaman ni Laya ang kakaibang koneksyon na nabubuo sa pagitan ng lalaki at ng kanyang mga anak. Isang bagay na natural, isang bagay na masakit panoorin, kaya naman mabilis niya itong pinutol. "Hayo, Dagsa, maghilamos na kayo. Kakain na tayo." Habang kumakain, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lang ng mga kutsara at tinidor ang maririnig. Pagkatapos kumain, dumating ang isang mekaniko na ipinatawag ng kapitbahay nila. Habang inaayos ang sasakyan sa labas, nagsimula ng magligpit si Laya. Oras na para umalis siya. Oras na para bumalik sa normal ang lahat. "Laya," tawag ni Banyuhay. May kinuha siya sa kanyang pitaka, isang makapal na lona ng mga 1,000 piso. Bayad sa abala at sa pagkain. Ang alok na yon ay parang isang sampal. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagpipigil ay biglang nag-init sa kanyang dibdib. Itinulak niya palayo ang kamay nito. "Hindi ko kailangan ng pera mo, Banyuhay. Hindi ako tumutulong para sa bayad. Ang dignidad na lang ang natitira sa kanya at hindi niya hahayaang bilhin iyon." "I'm sorry," sabi ni Banyuhay, tila napahiya. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tapos na ang sasakyan mo," malamig na sabi ni Laya, itinuturo ang pinto. "Pwede ka nang umalis." Tumango si Banyuhay. Ang kanyang mga balikat ay tila mas bumagsak. Naglakad siya patungo sa isang maliit na estante para kunin ang kanyang basang sapatos. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang tumpok ng mga lumang libro. Nahulog ang mga ito sa sahig, kumalat. At mula sa pagitan ng mga pahina ng isang lumang nobela, isang maliit na litrato ang dumulas at huminto mismo sa paanan ni Laya. Ang litrato nila. Kinuha yon sa isang beach sa Batangas, 1 linggo bago ang kanilang kasal. Nakasakay siya sa likod ni Banyuhay. Pareho silang tumatawa. Ang kanilang mga muka ay puno ng mga pangarap na hindi pa nila alam. Nasisirain din pala. Mabilis na pinulot ni Banyuhay ang litrato. Tinitigan niya ito at sa isang sandali, nakita ni Laya ang lalaking minahal niya noon. Ang lalaking nawala. 6 na taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Laya. Pagsisisi, panghihinayang. "Bakit mo pa ito tinatago?" tanong ni Banyuhay. Ang boses ay halos isang bulong, puno ng sakit. Ang tanong na yon ang sumira sa huling piraso ng pader na itinayo ni Laya sa paligid ng kanyang puso. Mabilis niyang inagaw ang litrato mula sa kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamula. "Para ipaalala sa sarili ko," sagot niya, "ang bawat salita ay may diin at puno ng pait. Kung gaano ako katanga noon." Ang biyahe pabalik sa Makati ay parang isang paglalakbay sa ibang dimensyon. Ang bawat metro na inilalayo ni Banyuhay mula sa Tondo ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang mga salita ni Laya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan,
Isang sirang plaka ng sakit at panunumbat para ipaalala sa sarili ko kung gaano ako katanga noon. Ang amoy ng mamahaling leather sa loob ng kanyang kotse ay tila nakakasulasok. Ang aircon na dati nagbibigay ginhawa ay ngayon nagpaparamdam sa kanya ng matinding lamig. Hindi niya maalis sa isip niya ang imahe ng dalawang batang lalaki, ang kanilang mga kulot na buhok, ang kanilang mga mata, ang pagtawag sa kanya ng tito. Dumiretso siya sa Montenegro Tower, ang toreng simbolo ng kanyang tagumpay. Pero ngayon, ang bawat palapag na kanyang tinatahak paakyat sa elevator ay parang isang hakbang palayo sa isang katotohanang nagsisimula nang bumulong sa kanyang puso. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Silvania Montenegro, sa opisina nito sa pinakatuktok ng gusali. Nakaupo ito sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany na papaligiran ng mga salamin na bintana na nagpapakita ng buong syudad sa ilalim niya. Mukha siyang isang reyna sa kanyang trono. "Uhay, iho!" Bati nito, hindi inaalis ang tingin sa mga dokumentong hawak. "I thought you were overseeing the Tondo project. What happened? You look like you've seen a ghost." Huminga ng malalim si Banyuhay. "Ma, nakita ko siya." Doon lang nag-angat ng tingin si Doña Silvania. Ang kanyang mga mata, na laging kalmado at may kalkulasyon, ay bahagyang nanlaki. "Sino?" "Si Laia," sabi ni Banyuhay. Pinapanood ang reaksyon ng ina. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, isang maliit na tawa ang kumawala kay Doña Silvania. Isang tawang pilit at walang saya. "Oh, really? What a coincidence. The world is indeed small. Kamusta naman daw ang buhay niya?" May bahid ng pang-aalipusta sa huling mga salita. "She has 2 sons, ma. Kambal," diretsong sabi ni Banyuhay. "At kamukhang kamukha ko sila." Ang nangiti sa mukha ni Doña Silvania ay dahan-dahang naglaho. Tumayo ito, lumapit sa bintana, at tumalikod sa kanya. "Banyuhay, huwag kang maging sentimental. 6 na taon na ang lumipas. Pinili niya ang landas niya nang lokohin ka niya. Remember the photos? Remember the humiliation she brought upon our family? Pinakawalan mo na siya. Huwag mo nang balikan ang basurang itinapon mo na." Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang patak ng lason na muling kumakalat sa kanyang sistema, nagpapaalala sa kanya ng sakit ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong hindi tama, may kung anong hindi tugma. "Pero ma," walang pero-pero. Putol nito, humaharap sa kanya. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, para protektahan ang pangalan natin. Do not let one rainy night wash away 6 years of peace. Bukas na bukas, ipapakilala ko sa iyo si Anya Buwalan. She's the heiress of the Buwalan Group of Companies. She's the kind of woman you deserve." Biglang nag-vibrate ang telepono ni Banyuhay na nasa ibabaw ng lamesa. Isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot. Pero sa hindi malamang dahilan, pinindot niya ang answer button. "Hello? Hello, si Banyuhay po ba ito?" Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot. "Yes, who's this?" "Ako po si Ginhawa, kaibigan po ni Laia. Sir, kailangan niyo pong pumunta dito sa pampublikong ospital. Si Laia po." Bigla na lang siyang hinimatay. Sinugod po namin siya dito. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Banyuhay. Nabitawan niya ang telepono. Ang mukha ni Doña Silvania, ang mga plano nito, ang buong opisina, ay biglang naglaho. Iisa lang ang nasa isip niya, si Laia. "Uhay, anong nangyari?" Tanong ng ina niya, ngunit hindi na niya ito pinansin. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng gusali, patungo sa kanyang sasakyan. Nagmaneho siya na parang isang baliw, bumubusina sa bawat sasakyang humaharang sa kanyang daan. Ang pampublikong ospital, isang lugar na banyaga sa kanyang mundo. Ang mundo niya ay ang mga pribado,
at malilinis na ospital sa St. Luke's o Makati Med. Nang makarating siya, isang eksenang hindi niya malilimutan ang bumungad sa kanya. Ang gulo, ang ingay, ang amoy ng gamot at desperasyon. At sa gitna ng lahat ng yon, sa isang hallway na puno ng tao, nakita niya si Ate Ginhawa at sa tabi nito ay sina Hayo at Dagsa. Parehong umiiyak ng walang tunog. Ang mga maliliit na mukha ay puno ng takot. At doon, sa isang kama, sa emergency room, nakahiga si Laia. Mas maputla pa kaysa kaninang umaga. May nakakabit na IV sa kanyang kamay. Mukha siyang babasagin. Nilapitan niya ang mga bata. "Hey!" sabi niya, ang boses ay garalgal. "Everything's going to be okay." Ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Isang doktor na mukhang pagod ang lumapit sa kanila. Napansin nito ang suot ni Banyuhay. Ang mamahaling relos. Tumingin ito sa kanya. "Kaano-ano po kayo ng pasyente?" "I'm her," nag-atubili si Banyuhay. "I'm her husband." Ang salitang iyon ay lumabas na lang sa kanyang bibig, isang katotohanang matagal na niyang ibinaon. Tumingin ang doktor sa kanyang clipboard, pagkatapos ay muli sa kanya, ang mukha ay seryoso. "Sir, can I talk to you in private?" Sinundan ni Banyuhay ang doktor sa isang maliit na sulok. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera. "Mr. Montenegro," simula ng doktor, "ang asawa niyo po. She has end-stage renal failure." Ang mga salitang yon ay tila walang kahulugan sa una. End-stage? Renal failure? Ibig sabihin, Doc? Ang doktor ay huminga ng malalim. Pareho pong kidney niya, bumigay na. Bumagsak ang mundo ni Banyuhay. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang doktor ay nagsalita muli. Ang boses nito ay tila nanggagaling sa malayo. "She needs a transplant urgently." Kailangan niya ng kidney donor sa lalong madaling panahon. Tumama ang mga salita sa kanya. Isang transplant. Ang mga anak niya, nagpatuloy ang doktor, may pag-asa. Pero kailangan nating isailalim sila sa test para malaman kung compatible sila. Agad na napalingon si Banyuhay. Ang kanyang mga mata ay napako sa kanyang dalawang anak, na ngayon ay yakap-yakap ni Ate Ginhawa. Ang kanilang mga maliliit na balikat ay nanginginig pa rin sa pag-iyak. Ang dalawang batang hindi niya kilala, ilang oras lang ang nakalipas. Ang dalawang batang maaaring maging susi sa buhay ng kanilang ina. Ang dalawang batang anak niya. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong babago sa lahat. Nagising si Laia sa amoy ng alkohol at sa mahinang tunog ng mga aparatos na hindi niya kilala. Puti ang lahat. Ang kisame, ang kumot, ang mga pader. Nasa ospital siya. Ang huli niyang natatandaan ay ang pag-ikot ng kanyang paningin habang naghahanda siya ng pananghalian para sa mga bata. "Gising ka na pala." Ang boses na yon. Napalingon siya at nakita si Ate Ginhawa na may hawak na baso ng tubig. Sa likod nito, nakatayo sa may bintana, ay si Banyuhay. Narito pa rin siya. Ang katotohanang iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa dibdib ni Laia. "Anong sabi ng doktor?" Mahina niyang tanong. Sinusubukang bumangon. "Huwag ka munang gumalaw." Pigil ni Ginhawa. Ang sabi ng doktor, kailangan mo raw magpahinga. Malala daw ang... Hindi matuloy ni Ginhawa ang sasabihin. Malala ang ano? Si Banyuhay ang lumapit at sumagot. Ang boses niya ay seryoso at walang paligoy-ligoy. "Your kidneys failed, Laia. Both of them. You need a transplant." Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking bato na ipinukpok sa kanyang ulo. Kidney failure, transplant.
Mga salitang naririnig lang niya sa drama sa telebisyon, mga problemang para lang sa mayayaman. Paano? Saan sila kukuha ng pera? At higit sa lahat, sino ang mag-aalaga, kinahayo at dagsa? Ang mga tanong ay bumuhos sa kanyang isipan at kasabay nito ang mga luhang hindi na niya napigilan. Nakausap ko na ang hospital administration, sabi ni Banyuhay. Tila nababasa ang kanyang iniisip. I will handle everything. Ililipat kita sa isang private room. I will get you the best doctors. Hinanap ni Leia ang lakas sa kanyang katawan at umiling. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi, mariin niyang sabi. Leia, this is not the time for pride. Pakiusap ni Banyuhay. Hindi ito pride. Giit niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. 6 na taon, Banyuhay. 6 na taon na wala ka. Pinalaki ko ang mga anak ko ng mag-isa. Kinaya ko. Kakayanin ko rin to. Nang walang tulong mo. Hindi na ito tungkol sa iyo o sa akin. Sagot ni Banyuhay. Ang boses ay tumaas na rin. Tungkol ito sa mga bata. Paano sila kung may mangyaring masama sa iyo? Hahayaan mo bang maulila sila dahil lang sa ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa akin? Ang mga salitang iyon ang tumama sa kanya. Ang kanyang mga anak, sina Hayo at Dagsa. Napatingin siya kay Ginhawa na ngayon ay tahimik nang umiiyak sa isang sulok habang yakap-yakap ang 2 bata. Nakadarating lang, ang mga mata ay namumugto. Ang makita ang takot sa mga mukha ng kanyang mga anak, ang siyang sumira sa lahat ng kanyang paninindigan. Wala siyang karapatang maging makasarili. Tumango siya. Isang mabagal at mabigat na pagtango ng pagsuko. Sige, bulong niya, para sa mga anak ko. Sa mga sumunod na oras, naging abala si Banyuhay. Inayos niya ang paglipat ni Laya sa isang malinis at tahimik na private room. Habang naghihintay na maasikaso ang lahat, si Banyuhay ang pansamantalang nag-alaga sa kambal. Mula sa kanyang higaan, pinanood ni Laya ang isang eksenang hindi niya akalaing makikita. Nakaupo si Banyuhay sa sahig, kasama sina Hayo at Dagsa. Ikinukwento niya ang tungkol sa mga building at kung paano ito itinatayo. Ang mga bata ay tuwang-tuwa. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa maliit na silid. Nakita ni Laya kung paano ginugulo ni Dagsa ang buhok ni Banyuhay. Nakita niya kung paano nahihiyang sumandal si Hayo sa balikat nito. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Ito sana sila. Ito sana ang pamilyang dapat ay mayroon sila. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ginagawa lang ito ni Banyuhay dahil sa guilt. Isang bayad pinsala. Maya-maya, maingat na kinausap ni Banyuhay ang isang nurse. Narinig niya ang mga salitang blood compatibility test. Pagkatapos ay sinabi nito sa kambal, Boys, samahan niyo muna si Tito. May kukunin lang tayong vitamins para maging malakas din kayo tulad ni Superman. Isang matamis na kasinungalingan. Isang bagay na hindi pinagdudahan ng mga inosenteng bata. Habang wala sila, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang figura na nakadamit ng mamahalin ang pumasok. Ang pabango nito ay tila sumakop sa buong silid. Si Doña Silvania Montenegro. Ang nangiti nito ay kasing lamig ng hangin sa ospital. Look at you, sabi nito. Tinitingnan si Laya mula ulo hanggang paa. Dito ka lang pala nababagay, sa isang lugar kung saan naghihingalo ang mga tao. Ano ang ginagawa niyo rito? Tanong ni Laya pilit na ipinapakitang hindi siya apektado. Narinig ko ang balita. Sagot ng matanda. Umupo ito sa silyang katabi ng kama. At alam ko na ang susunod na eksena. Gagamitin mo ang sakit mo para makuha ang awa at pera ng anak ko. You are very predictable, Laya. Wala akong hinihingi sa inyo. Matigas na sagot ni Laya. Talaga ba? Tumawa si Doña Silvania. 6 na taon kang nawala. At bigla. Ngayong alam mong mas successful pa ang anak ko. Bigla kang magpapakita at magkakasakit. Napakagaling na timing. Sakto namang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Banyuhay,
kasunod ang kambal na may hawak na cotton ball sa kanilang mga braso. Natigilan siya nang makita ang ina. Ma, what are you doing here? I'm just visiting an old acquaintance. Sagot ni Doña Silvania. Ang mga mata ay nanunuya. At para na rin ipaalala sa iyo, Uhay, kung sino ang mga taong dapat mong iwasan. Ma, tama na. Maring sabi ni Banyuhay, pumagitna sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Laya na sinagot ni Banyuhay ang kanyang ina para sa kanya. Ngunit bago pa man may makapagsalita muli, isang nurse ang kumatok at pumasok sa silid. May hawak na isang brown envelope. Ang mukha niya ay professional. Walang kamalay-malay sa tensyon na bumabalot sa kwarto. "Excuse me po," sabi ng nurse, dire-diretsyong nakatingin kay Banyuhay. "Sir, aabot ko lang po ang resulta ng..." Huminto ito sandali. Tila binabasa ang nakasulat sa envelope. Paternity test. Ang dalawang salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Nanigas si Doña Silvania sa kanyang kinauupuan. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay nabasag. Si Laya naman ay napatingin kay Banyuhay. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Pagkalito, pagtataka, at isang sumisibol na takot. Paternity test? Bakit? Ang tiwala niyang nasira noon ay parang muling dinudurog. Sa gitna ng lahat, tanging si Banyuhay lang ang hindi gumalaw. Ang mga mata ay nakatitig sa envelope. Ito na, ang katotohanang magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naniga. Walang nangahas na gumalaw, walang nangahas na huminga. Ang brown envelope sa kamay ng nurse ay parang isang bombang naghihintay ng senyales para sumabog. Si Banyuhay ang unang kumilos. Kinuha niya ang envelope mula sa nurse. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. "Thank you," sabi niya sa nurse. Isang senyales para umalis na ito. Nang magsara ang pinto, ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Ang mga mata ni Laya, puno ng pagtataka at sakit. At ang mga mata ng kanyang ina, puno ng takot na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Dahan-dahan, pinunit ni Banyuhay ang selyo ng envelope. Ang bawat kaluskos ng papel ay parang isang sigaw sa nakabibinging katahimikan. Inilabas niya ang isang kapirasong papel. Ang mga salita at numero ay malinaw. Walang pagkakamali. Nakalimbag sa itim na tinta. Probability of paternity. 99.99% 100%. 100% na kasiguraduhan. 100% na katangahan. Ang papel ay tila nawala ng bigat sa kanyang kamay. Napatingin siya kina Hayo at Dagsa, na ngayon ay walang kamuwang-muwang na naglalaro sa isang sulok. Pagkatapos ay napatingin siya kay Laya, na nakatingin din sa kanya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. 6 na taon. 6 na taon ng puot. 6 na taon ng pangungulila. 6 na taon ng kasinungalingan. Gumuho ang mundong itinayo ni Banyuhay sa paligid ng isang kasinungalingan. Ang lahat ng galit na inipon niya para kay Laya ay bumalik sa kanya, isang alon ng pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Paano niya nagawang maniwala? Paano niya nagawang talikuran ang babaeng minsan niyang ipinangakong mamahalin habang buhay? Kasama ang 2 batang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang sagot ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay namumutla. Ang postura ay hindi na kasing tikas ng dati. Ang kanyang ina. "Ma," sabi ni Banyuhay. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bigat. Isang babala ng paparating na bagyo. "Anong ibig sabihin nito?" "Banyuhay, anak, huwag kang maniwala dyan," mabilis na sabi ni Doña Silvania. Sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. "Papel lang yan. Pwedeng pekein. Alam mo ang babaeng yan, gagawin niya ang lahat para lang sa pera. Tumigil ka na, Ma."
Ang sigaw ni Banyuhay ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat para mapahinto sa paglalaro ang kambal. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang kanyang ina. Ang babaeng itinuring niyang perpekto. Ang babaeng sinunod niya ng walang pag-aalinlangan. Huwag na huwag mong dudumihan ulit ang pangalan ni Laya sa harap ko, mariin niyang sabi. Ang bawat salita ay may diin. Lumapit siya sa ina. Ang resulta ng DNA test ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. 6 na taon. 6 na taon mong ipinagkait sa akin ang mga anak ko. 6 na taon mong hinayaan sila na magdusa mag-isa. Para saan, ma? Para sa pangalan? Para sa yaman? Worth it ba? Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Doña Silvania. Ang kanyang maskara ng pagiging isang malakas na matriarch ay nagsimulang magkabitak-bitak. Anak, ginawa ko lang yun para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Hindi siya nararapat para sa'yo. Wala kang karapatang magdesisyon kung sino ang nararapat para sa akin. Sagot ni Banyuhay, ang galit ay naging purong sakit na. Ang tanging ginawa mo ay sirain ang buhay ko. Ang tanging ginawa mo ay gawin akong isang duwag na tinalikuran ang sarili niyang pamilya. Hindi na kinaya ni Laya ang nasasaksihan. Tama na. Mahina niyang pakiusap. Umiiyak na rin. Huwag dito. Nandito ang mga bata. Ang pakiusap na yon ang nagpagising kay Banyuhay. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay takot na nakatingin sa kanila. Binitawan niya ang braso ng kanyang ina at lumayo. Umalis ka na, ma. Sabi niya, ang boses ay pagod na. Please, umalis ka na. Tiningnan ni Doña Silvania ang anak, pagkatapos ay kay Laya. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Ang kanyang pagkatalo ay mas matunog pa kaysa sa malakas na pagsara ng pinto. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Banyuhay sa kanyang malaking penthouse. Hindi niya kayang harapin ang katahimikan at ang karangyaan na ngayon ay parang isang insulto sa paghihirap na dinanas ni Laya. Nagpaalam siyang uuwi lang para kumuha ng mga gamit. Ngunit ang totoo, kailangan niyang harapin ang iba pang mga multo ng nakaraan. Sa kanyang lumang kwarto sa mansyon ng mga Montenegro, sa isang sulok na puno ng alikabok, naroon ang isang baul. Isang baul kung saan itinago niya ang lahat ng alaala ni Laya 6 na taon na ang nakalipas. Binuksan niya ito. Naroon ang mga litrato, mga regalo, mga bagay na minsan ay nagbigay sa kanya ng ligaya, ngunit kalaunay naging simbolo ng katrayduran. Sa ilalim ng lahat ng yon, may isang maliit na kahon. Ang kahon kung saan inilagay ng kanilang kasambahay noon ang lahat ng sulat na dumating para sa kanya matapos niyang umalis. Mga sulat na hindi niya kailanman binuksan. Sa utos ng kanyang ina, nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang unang sobre. Ang sulat kamay ni Laya. Binuksan niya ito. Uhay, mahal ko. Nakikiusap ako. Bumalik ka na. Hindi totoo ang mga paratang nila. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Mahal na mahal kita. Binuksan niya ang isa pa at isa pa. Ang bawat sulat ay puno ng pagmamakaawa, ng pagpapaliwanag, ng panunumpa na wala siyang kasalanan. Ang huling sobre ay mas makapal kaysa sa iba. Mayroon itong petsa, 2 buwan matapos siyang umalis. Banyuhay, hindi ko na alam kung nababasa mo pa ba ito, pero kailangan mong malaman. Buntis ako, magkakaroon tayo ng anak. 2 sila, sabi ng doktor. Kambal. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito sa atin, pero may kutob ako na ang lahat ng ito ay plano para sirain tayo. Please, Uhay, kailangan ka namin. Nabitawan ni Banyuhay ang mga sulat. Ang papel ay tila sumunog sa kanyang mga kamay. Humagulgol siya. Isang yak na hindi niya inilabas sa loob ng 6 na taon. Isang yasyak ng isang lalaking nawalan ng lahat. Hindi dahil sa tadhana, kundi dahil sa sarili niyang kahinaan. Sa sandaling iyon, alam na niya.
Ang kalaban ay hindi ang mundo. Ang kalaban ay hindi sila iya. Ang kalaban ay ang sarili niyang ina. At ang digmaan ay ngayon pa lang nagsisimula. Lumipas ang mga araw sa loob ng ospital na parang isang panaginip na paulit-ulit. Para kay Laia, ang bawat umaga ay pareho. Ang tunog ng mga monitor, ang amoy ng gamot, at ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Ang katotohanang si Doña Silvania ang sumira sa kanilang buhay ay isang mapait na lunas. Ginising nito ang kanyang diwa sa katotohanan, ngunit hindi nito binago ang katotohanang unti-unti siyang pinapatay ng kanyang sariling katawan. Ang pinakamasakit na balita ay dumating makalipas ang ilang araw. Isang umaga, pumasok ang doktor na may malungkot na mukha. Ang resulta ng compatibility test ng kambal ay lumabas na. They are not a complete match, Mrs. Soliman. Malumanay na paliwanag ng doktor. Pwede silang maging donor, but there are significant risks involved for both the recipient and the donor, lalo na at bata pa sila. Gumuho ang munting pag-asang sinubukan niyang buuin. Tumingin siya kay Banyuhay na nakatayo sa tabi ng doktor at nakita niya ang parehong sakit at pagkadismaya sa mukha nito. Ang kanyang mga anak. Hindi niya kailanman isusugal ang kalusugan nila kahit nakapalit pa nito ang sarili niyang buhay. Naiintindihan ko po, Doc, sabi niya. Ang boses ay garalgal. Huwag na nating ituloy. Sa mga sumunod na araw, isang bagong routine ang nabuo. Si Banyuhay ay hindi na umalis sa ospital. Inilipat nito ang kanyang opisina sa isang maliit na mesa sa sulok ng kwarto ni Laia. Mga tawag sa telepono, mga blueprints na nakakalat. Lahat ay ginagawa niya roon. Siya ang nag-aasikaso sa kambal, sinusubuan, pinapaliguan sa banyo ng kwarto at pinapatulog. Isang tanghali, habang sinusubukan ni Laia na kumain ng lugaw na inihanda ng ospital, naramdaman niyang wala na siyang lakas kahit na lang sa paghawak ng kutsara. Nakita ito ni Banyuhay. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Kinuha lang nito ang mangkok, umupo sa gilid ng kama at sumandok ng lugaw. Kainin mo to, sabi niya. Inilalapit ang kutsara sa bibig ni Laia. Umiwas si Laia ng tingin. Kaya ko. Laia, please, pakiusap ni Banyuhay. Ang boses ay pagod at puno ng pagsusumamo. Kahit konti lang. Para sa kanila. Ang pagbanggit sa mga bata, ang muling nagpatiklop sa kanya. Hinayaan niyang subuan siya ni Banyuhay. Bawat kutsara ay parang isang mabigat na piraso ng pride na kailangan niyang lunukin. Hindi sila nag-usap. Tanging ang tunog lang ng kutsara sa mangkok ang maririnig. Sa ilalim ng lahat ng yon, naramdaman ni Laia ang isang bagay na higit pa sa awa. Isang desperadong pag-aalaga. Sa gabi, kapag tulog na ang kambal sa isang ekstrang kama na ipinalagay ni Banyuhay, doon lumalabas ang ibang bersyon niya. Ang bersyon ng isang ama. Isang gabi, nagkunwari sila yang tulog. Narinig niyang hindi mapakali si Dagsa. Lumapit si Banyuhay sa kama ng mga bata. Papa, bulong ni Dagsa. Ang salitang yon ay tumagos sa puso ni Laia. Masama po panaginip ko. Shh! Andito na si Papa. Narinig niyang sagot ni Banyuhay. Ang boses ay malambing. Gusto mo ba ng kwento? Kwento tungkol sa isang matapang na prinsipe na nagtayo ng isang mataas na tore para makita ang buong kaharian niya. Pinakinggan ni Laia ang bawat salita. Pinakinggan niya kung paano ginamit ni Banyuhay ang kanyang mundo, ang mundo ng arkitektura, para gumawa ng isang kwentong pambata. Pinakinggan niya ang maliliit na halakhak ni Nahayo at Dagsa hanggang sa maramdaman niyang bumigat na muli ang kanilang paghinga. Senyales na nakatulog na sila. Hindi alam ni Banyuhay na ang bawat kilos niya ay nakikita ni Laia. Ang bawat pag-aalaga, bawat kwento, bawat buntong hininga ng pagod, kapag akala niya ay tulog na ang lahat. Lahat ay parang maliliit na patak ng ulan sa tuyo niyang puso. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa ito pagpapatawad. Ngunit ito ay isang bagay na nagsisimulang tumubo. Isang pag-asa, isang hating gabi
Nagising si Laya dahil sa pagkirot ng kanyang tagiliran. Madilim ang kwarto, tanging ang ilaw lang mula sa mga monitor ang nagbibigay liwanag. Inilibot niya ang kanyang paningin at doon niya nakita si Banyuhay. Hindi ito natutulog sa komportableng sofa. Nakaupo ito sa isang simpleng silya sa tabi mismo ng kanyang kama. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay pagod. May mga bakas ng puyat sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kamay niya. Mahigpit, na para bang natatakot itong kapag binitawan niya ay mawawala si Laya. Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng sakit at kawalan ng pag-asa, isang mainit na likido ang dumaloy sa pisngi ni Laya. Isang luha para sa 6 na taong nasayang. Isang luha para sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Isang bersyon na hindi niya nakilala noon. At isang luha para sa takot na baka huli na ang lahat para sa kanila. Kinabukasan, habang nag-aagahan ang mga bata, pumasok ang doktor sa kwarto. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Seryoso, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. May dala itong resulta. Mr. Montenegro, lumabas na ang resulta ng test ninyo, sabi ng doktor. Diretsyong nakatingin kay Banyuhay. Napahinto sa pagkain si Laya. Napatingin siya kay Banyuhay. Nagpa-test din siya? Kailan? Tumingin ang doktor kay Banyuhay. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa labi nito. Isang ngiti na nagdala ng biglaang pagbilis ng tibok ng puso ni Laya. Mr. Montenegro, you are a perfect match. Ang mga salita ng doktor ay parang isang banaan ng pag-asa. You are a perfect match. Sa wakas, isang konkretong bagay na magagawa si Banyuhay. Hindi na ito tungkol sa pera o sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang piraso ng kanyang sarili. Isang literal na bahagi ng kanyang katawan na iaalay niya para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. 2 araw bago ang nakatakdang operasyon, inilipat si Banyuhay sa isang silid sa parehong palapag kung nasaan si Laya. Isang semi-private room na may isa pang kama sa kabilang panig na okupado rin. Ang utos ng doktor ay kailangan na siyang i-monitor at ihanda para sa malaking araw. Ang kasama niya sa kwarto ay isang lalaking mas matanda sa kanya. Marahil nasa mga huling 50 na. Payat ito at may malalalim na guhit ng pag-aalala sa mukha. Nakaupo ito sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang isang dalagitang natutulog na may nakakabit ding mga tubo. Magandang araw, iho. Bati ng matanda. Isang tipid na ngiti ang ibinigay sa kanya. Ako si June. Banyuhay po. Sagot niya. Inilahad ang kamay. Uhay na lang po. Anak mo? Tanong ni Banyuhay. Tumango patungo sa natutulog na dalagita. Tumango si Mang June. Ang mga mata ay napuno ng lungkot at pagmamahal. Ang bunso ko, si Perlas. Kailangan din niya ng transplant. Matagal na kaming naghihintay ng donor. Sa isang iglap, nagkaroon sila ng koneksyon. 2 lalaki mula sa magkaibang mundo na pinag-isa ng parehong dasal, ang kaligtasan ng mga babaeng pinakamamahal nila. Sa loob ng 2 araw, naging magkaramay sila sa tahimik na paghihintay. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni Banyuhay na si Mang June ay isang biyudo na mag-isang nagtaguyod sa kanyang anak. Si Banyuhay naman, sa unang pagkakataon, ay nagkwento tungkol kay Laya at sa kambal, ngunit iniwasan niyang idetalye ang kanilang masalimuot na nakaraan. Napakaswerte mo, uhay, sabi ni Mang June isang hapon habang nagkakape sila. Hindi lang compatible ang dugo ninyo, kundi perpekto pa. Isang Himalayan. Kailangan ko pong gawin to, Mang June, sabi ni Banyuhay. Marami akong pagkukulang sa kanya. Tinitigan siya ni Mang June. Alam mo, iho, sa trabaho ko dati, natutunan kong lahat ng tao may pinagsisisihan kung ano-ano lang ang pinasok ko para mabuhay ang pamilya ko. Kahit minsan,
May mga trabahong pinagsisisihan ko habang buhay. May kakaibang bigat sa kanyang boses. May isang beses, malaki ang bayad. Ginamit ko para sa mga unang gamutan ni Perlas. Pero ang kapalit, paninira ng pamilya. Isang bagay na hanggang ngayon, binabangungot ko pa rin. Hindi na nagtanong si Banyuhay. Naramdaman niya ang sakit sa boses ng matanda. Kinagabihan, bisperas ng operasyon, bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Doña Silvania. Nakasuot ito ng puti, mukhang isang anghel. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng lamig sa buong kwarto. "Uhay, anak," sabi nito. Lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Sigurado ka na ba talaga rito? Pwede pa tayong maghanap ng ibang donor. Hindi mo kailangang ilagay sa panganib ang sarili mo para sa kanya." "Ma, desidido na ako." Matigas na sagot ni Banyuhay. Marahang inalis ang kanyang kamay. "Pero bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo?" Giit ng ina. Mula sa kabilang kama, nakita ni Banyuhay na natigilan si Mang Jun. Nakatingin ito kay Doña Silvania. Ang hawak nitong tasa ng kape ay nanginginig. Ang kulay sa mukha nito ay unti-unting nawawala, na para bang nakakita ito ng isang multo. Hindi ito napansin ni Banyuhay sa una, abala sa pakikipagtalo sa ina. "Ma, ayoko na pong pag-usapan to. Gawin niyo na lang ang ipinakiusap ko. Huwag na huwag kayong pupunta sa kwarto ni Laya." Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Doña Silvania bago ito tumalikod. "Bahala ka sa buhay mo," sabi nito at marahas na lumabas. Nang makaalis ang ina, napansin ni Banyuhay ang kalagayan ni Mang Jun. "Mang Jun, ayos lang po kayo? Namumutla po kayo?" Hindi sumagot si Mang Jun. Dahan-dahan nitong ibinaba ang tasa sa lamesita. Ang mga mata ay nakatitig sa pinto kung saan lumabas si Doña Silvania. Ang kanyang paghinga ay mabigat. "Mang Jun!" Tumingin ito kay Banyuhay. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya maintindihan. Isang halo ng takot, gulat, at matinding pagkakasala. "Iho, halika!" Nanginginig na sabi ni Mang Jun. Hinila niya si Banyuhay palayo sa kama ng kanyang anak, patungo sa isang sulok malapit sa bintana. Yung nanay mo, kilala ko siya. Kaibigan po ng pamilya?" Nagtatakang tanong ni Banyuhay. Umiling si Mang Jun. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi iho." Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay halos pabulong, ngunit para kay Banyuhay, ang mga ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. "Sir, yung asawa niyo, si Laya, inosente siya. May ebidensya ako." Natigilan si Banyuhay. "Ano ang ibig niyong sabihin?" Nanginginig na idinukot ni Mang Jun ang kanyang luma at gasgas na wallet. Mula sa isang tagong bulsa, kinuha niya ang isang maliit na memory card. Ako po yung private investigator na kinuha niya 6 na taon na ang nakalipas." Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Banyuhay. Ang lahat ng ingay sa ospital ay nawala. "Ang nanay niyo po." Nagpatuloy si Mang Jun. Ang boses ay basag na. "Siya ang nag-utos sa akin na sirain ang buhay ninyo. Ang gabi bago ang operasyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Laya. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang paalala ng panganib na naghihintay. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay Banyuhay. Ang lalaking minsan niyang sinumpa ay siya ngayong magiging dahilan ng kanyang pangalawang buhay. Ang iron niya ay mapait, ngunit sa ilalim nito, may isang munting binhi ng pasasalamat na nagsisimulang tumubo. Hindi niya nakita si Banyuhay ng buong araw. Ang sabi ng nurse ay kailangan nitong sumailalim sa mga huling pagsusuri at kailangan ng kumpletong pahinga. Naiintindihan niya, ngunit hindi niya maiwasan ang munting pag-aalala. Isang bahagi niya ang gustong makita ito, kahit sandali lang, para masigurong ayos lang siya. Kinabukasan, sa araw mismo ng operasyon,
Ginising siya ng isang kakatok sa pinto. Inaasahan niyang isa itong nurse, ngunit dalawang babaeng hindi niya kilala ang pumasok. Nakasuot sila ng formal na damit at may dalang mga folder. "Good morning. Hinahanap po namin si Miss Laya Soliman," sabi ng isa. Ang boses ay professional ngunit walang init. "Ako po," sagot ni Laya. Sinusubukang umupo ng maayos. "Kami po ay mula sa Department of Social Welfare and Development," sabi ng babae. "Mayroon po kaming natanggap na petition regarding the custody of your children, Hayo and Dagsa Soliman." Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Laya. "Custody? Anong petition?" Inilabas ng babae ang isang dokumento mula sa folder. Isang petition po for temporary custody na isinampa ni Mrs. Silvania Montenegro, ang kanilang lola. Nakasaad po dito na dahil sa inyong unstable health condition at kawalan ng sapat na kakayahang pinansyal, inaalala niya ang kapakanan ng mga bata. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Si Doña Silvania. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, pero hindi niya akalain na aaabot sa ganito. Ang mga anak niya, ang tanging yaman niya sa mundo. Hindi totoo yan, nanginginig niyang sabi. "Kaya kong alagaan ang mga anak ko. Mahal na mahal ko sila." "Naiintindihan po namin, ma'am," sabi ng social worker. Ang tono ay may halong awa. "Pero ito po ay isang legal na proseso. Kailangan po kayong humarap sa korte. Ito po ang summons." Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Ang mga kamay ni Laya ay halos hindi ito mahawakan sa tindi ng panginginig. Summons, korte, custody. Ang mga salitang yon ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Isang ipo-ipo ng kawalan ng pag-asa. Nang makaalis ang mga social worker, niyakap ni Laya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Mas masakit pa ito kaysa sa sakit ng kanyang katawan. Mas masakit pa ito kaysa sa sakit ng pag-iwan sa kanya ni Banyuhay noon. Dahil ngayon, ang kinukuha sa kanya ay hindi lang isang asawa, kundi ang mismong dahilan ng kanyang paghinga. Paano niya lalabanan ng isang Montenegro? Siya na walang pera, walang kapangyarihan, at may sakit na nakamamatay. Pakiramdam niya, ito na ang dulo. Kahit na maligtas pa siya ng operasyon, ano pang saysay ng buhay kung wala sa piling niya ang kanyang mga anak? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niyang kailangan niya ng isang lugar para manalangin. Dahan-dahan siyang bumangon, itinulak ang kanyang IV stand at naglakad palabas ng kwarto patungo sa maliit na kapilya ng ospital. Doon, sa harap ng imahe ng isang mapagpalang ina, ibinuhos niya ang lahat. Hindi siya humingi ng himala para gumaling. Ang tanging hiling niya ay proteksyon para sa kanyang mga anak. "Huwag po ninyong hayaang kunin sila sa akin," bulong niya sa gitna ng mga hikbi. "Sila na lang po ang mayroon ako. Kahit ako na lang po ang kunin ninyo, huwag lang sila." "Laya." Narinig niya ang boses ni Banyuhay sa kanyang likuran. Lumingon siya, ang muka ay basang-basa ng luha. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong galit at determinasyon na nakita niya noong hinarap nito ang ina. Lumapit si Banyuhay at umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Nalaman ko na ang lahat," sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Lahat-lahat. Ang tungkol sa private investigator, ang tungkol sa mga litrato, ang tungkol sa kasinungalingan ni Mama. Tumingin lang si Laya sa kanya. Wala nang lakas para magsalita. "At nalaman ko rin ang tungkol sa custody case," dagdag ni Banyuhay. "Ito na ang huling alas niya, Laya. At sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay." Tiningnan niya ito sa mga mata. "Paano, Uhay? Paano tayo lalaban?" Hinawakan ni Banyuhay ang kanyang mukha. Ang mga hinlalaki nito ay marahang pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang tingin nito ay diretso at puno ng isang pangakong hindi pa niya nakikita dati. "Ako ang tatapos nito.
Mariin niyang sabi. Gagawin ko ang operasyon. Pagkatapos, haharapin ko siya. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kinuha sa atin. Ang 6 na taon, ang dignidad mo, at ang mga anak natin. Pangako yan. Ilang sandali pa, dumating na ang mga orderly para ihanda sila. Inilagay sila sa magkahiwalay na stretcher. Habang tinutulak sila sa magkaibang pasilyo patungo sa operating complex, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Ang mga mata ni Banyuhay ay puno ng tapang at isang bakal na determinasyon. Ang mga mata ni Laya ay puno ng takot, ngunit sa ilalim nito, dahil sa pangako ni Banyuhay, may isang maliit na kislap ng pag-asa na muling nabuhay. Ang mga pinto ng kani-kanilang operating room ay nagsara at ang kanilang kapalaran ay ipinaubaya na nila sa mga kamay ng mga doktor at sa Diyos. Habang ang mga doktor ay nagsasagawa ng isang maselang operasyon sa 2 katawan sa ospital, isang ibang klaseng operasyon ang isinasagawa naman sa puso ng Montenegro Empire. Isang operasyong walang anesthesia kung saan lahat ng sugat ay bubuksan para linisin ang impeksyon. Ilang oras bago siya ipasok sa operating room, gumawa si Banyuhay ng ilang mahahalagang tawag. Ang una ay sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Ang pangalawa ay sa lahat ng miyembro ng board ng Montenegro Corporation. Kasama na ang kanyang mga tiyuhin at pinsan na laging nag-aabang sa pagkakamali ng kanyang ina. Ang utos niya ay malinaw. Isang emergency board meeting sa eksaktong 3:00 ng hapon. Mandatory attendance, 3:00 ng hapon. Habang si Banyuhay at Laya ay parehong walang malay sa magkahiwalay na operating room, ang conference room sa pinakatuktok ng Montenegro Tower ay puno ng mga taong nagbubulungan. Nandoon ang buong pamilya Montenegro, nagtataka sa biglaang pagpupulong. Nasa unahan ng mesa si Doña Silvania, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang ballpen ay nagpapakita ng kanyang kaba. Alam niyang may hindi tama. Biglang namatay ang mga ilaw sa silid. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang malaking projector screen sa unahan. Isang pamilyar na mukha ang lumabas dito. Si Banyuhay, nakaupo sa kanyang kama sa ospital. Ang video ay malinaw na pre-recorded. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula ni Banyuhay sa video, ang boses ay pagod, ngunit matatag. Patawad kung hindi ako personal na makaharap sa inyo. Sa mga oras na ito, kasalukuyan akong sumasailalim sa isang operasyon. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Tumingin ang lahat kay Doña Silvania na nanatiling walang kibo. Ipinatawag ko kayong lahat dahil may isang katotohanang kailangan ninyong malaman. Isang katotohanang itinago sa akin at sa buong pamilya sa loob ng 6 na taon. Nag-play ang video. Lumabas sa screen ang isang lumang litrato. Ang litratong ginamit para sirain ang pangalan ni Laya. Si Laya na may kayakap na ibang lalaki sa isang madilim na parking lot. Ito ang ebidensyang ipinakita sa akin 6 na taon na ang nakalipas, sabi ni Banyuhay sa video. Ang ebidensyang naging dahilan ng paghihiwalay namin ni Laya. Napangisi si Doña Silvania. Akala niya, ito na naman ang isusumbat sa kanya. Ngunit nagbago ang nasa screen. Lumabas ang isa pang litrato, halos pareho, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. Ang lalaking kasama ni Laya ay kapatid pala nito sa ampunan at ang yakap ay hindi yakap ng pagnanasa, kundi yakap ng isang nagpapaalam na kapatid na aalis na papuntang abroad. Pagkatapos, isang video naman ang nagplay. Isang lalaking nasa edad 50, nakaupo. Ang muka ay puno ng pagsisisi. Si Mang Jun. Ako po si Artemio Jun Di Malanta. Sabi nito sa video. Isa po akong private investigator. Noong taong 2019, isang kliyente ang lumapit sa akin. Pinagawa niya ako ng mga peking litrato para palabasin na nagtataksil ang isang babaeng nagngangalang Laya Soliman sa kanyang asawa. Ang kliyenteng iyon. Huminga ng malalim si Mang Jun.
ay si Mrs. Silvania Montenegro. Isang malakas na gasp ang narinig sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Doña Silvania. Sinungaling! Sigaw ni Doña Silvania tumayo. Bayaran yan! Walang katotohanan ang sinasabi niya. Ngunit nagpatuloy ang video. Sa pagkakataong ito, hindi na ito video, kundi isang audio recording. Isang pag-uusap sa pagitan ni Doña Silvania at Mang Jun sa ospital na palihim na ni-record ni Mang Jun gamit ang kanyang telepono. Ano niyong kailangan mo? Pera? Boses ni Doña Silvania. Hindi po pera ang kailangan ko, ma'am. Konsensya, sagot ni Mang Jun. Walang lugar ang konsensya sa mundong ito. Manahimik ka kung ayaw mong madamay ang anak mo sa sakit niya. Ang banta na yon, ang pag-amin na yon, iyon na ang huling pako sa kabaong. Tumayo ang kapatid ni Doña Silvania, isa sa mga board members. Silvania, totoo ba ito? Hindi makasagot si Doña Silvania. Ang kanyang muka ay namumutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang lahat ng kapangyarihan at kontrol na inipon niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Muling nagsalita si Banyuhay sa screen. Hindi lang buhay ni Laya ang sinira ng kasinungalingan, kundi pati ang sa akin. Dahil sa kasinungalingang iyan, 6 na taon kong hindi nakasama ang sarili kong mga anak. Lumabas sa screen ang resulta ng paternity test. Malinaw, walang duda. Bilang tagapagmana ng Montenegro Corporation, pagpapatuloy ni Banyuhay, mayroon akong huling sasabihin. Simula sa araw na ito, tinatalikuran ko na ang lahat ng aking karapatan, posisyon at mana sa kumpanyang ito. Hahayaan ko na sa board ang magdesisyon kung ano ang nararapat na gawin sa isang leader na kayang sirain ang sarili niyang pamilya para sa kapangyarihan. Ang tanging yaman na mahalaga sa akin ngayon ay ang pamilyang sinubukan niyang wasakin, ang asawa ko at ang mga anak ko. Nagtapos ang video. Bumukas ang mga ilaw. Ang katahimikan sa loob ng conference room ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigawan. Lahat ay nakatingin kay Doña Silvania, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang talunan. Isang babaeng hubad sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang tanging natira ay ang kanyang mga kasalanan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang kanyang dibdib ay biglang nanikip na parang may isang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Silvania! Sigaw ng kanyang kapatid. Huminga siya ng malalim, ngunit walang hangin na pumapasok. Ang huli niyang nakita ay ang mga mukha ng kanyang pamilya. Mga mukhang puno ng pagkadismaya at galit. Bago ang lahat ay naging itim. Hinawakan ni Doña Silvania ang kanyang dibdib at walang lakas na bumagsak sa sahig. Ang reyna ay tuluyan ng nalaglag mula sa kanyang trono. Ang unang nagmulat ng mga mata ay si Laya. Ang liwanag na tumatama sa kanyang mukha ay malambot. Hindi kasing silaw ng mga ilaw sa operating room. Ang hangin ay tahimik, tanging ang mahinang tunog lang ng monitor ang kanyang naririnig. Pakiramdam niya ay naglakbay siya sa isang napakalayong lugar at ngayon lang nakabalik. May kirot sa kanyang tagiliran, isang paalala ng operasyong pinagdaanan niya. Ngunit sa ilalim ng kirot na yon, may isang bagong pakiramdam. Isang pakiramdam ng gaan, isang pakiramdam ng buhay. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin. At ang unang mukhang nakita niya ay ang mukha ni Banyuhay. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito natutulog. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata ay may halong pagod, pag-aalala, at isang emosyong hindi pa niya nakikita rito dati. Isang malalim na kapanatagan. Mas payat ito, mas maputla, at mayroon ding sariling IV stand sa tabi nito. Ngunit ang buong atensyon nito ay nasa kanya. Gising ka na, sabi ni Banyuhay. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag ng kunhawa. Ang boses niya ay mahina at medyo paos. Tumango si Laya, ang kanyang lalamunan ay tuyo.
Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tila nabasa ni Banyuhay ang kanyang kailangan. Maingat itong tumayo, kumuha ng isang baso ng tubig na may straw at marahang inalalayan ang kanyang ulo para makainom siya. Ang pag-aalaga sa kilos nito ay tahimik ngunit malinaw. The surgery was successful, sabi ni Banyuhay nang makainom siya. Sabi ng doktor, tinanggap ng katawan mo ang kidney, my kidney. Idiniin niya ang huling dalawang salita na para bang gusto niyang ipaalala sa sarili niya na isang bahagi niya ay nasa loob na ngayon ni Laya. Isang koneksyong hindi na mabubura kailanman. Tumahimik sila. Walang mga salita ng sorry o patawarin mo ako. Tila hindi na kailangan. Ang ginawa ni Banyuhay ay higit pa sa anumang salitang maaari niyang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward o puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang komportable. Puno ng mga bagay na naiintindihan na nang hindi na kailangang bigkasin. Si mama mo. Sa wakas ay naitanong ni Laya, ang boses ay halos isang bulong. Nag-iwas ng tingin si Banyuhay at tumingin sa bintana. She had a mild heart attack. Nasa kabilang wing siya ng ospital. She is stable now. May pait sa kanyang boses. Tumawag ang tito ko. Tinanggal na siya sa pwesto bilang CEO. Sila na ang bahala sa lahat. Walang naramdamang saya si Laya. Tanging isang malalim na lungkot para sa isang pamilyang winasak ng sarili nitong ambisyon. Nagpatuloy si Banyuhay. Tumawag din ang abogado ko. Bago ang operasyon, inatras ko ang lahat ng karapatan ko sa pangalan at yaman ng mga Montenegro. Formal na. Wala na akong babalikan doon. Tumingin si Laya sa kanya. Nagulat. Uhay. Shh! Sabi ni Banyuhay. Muling hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mo nang isipin yon. Magsisimula tayo ulit. Magsisimula tayo sa tama. Sa mga sumunod na araw, sabay silang nagpagaling sa magkahiwalay na kwarto, ngunit araw-araw, kapag may lakas na ito, pinipilit ni Banyuhay na dalawin siya gamit ang wheelchair. Sila ang naging usap-usapan ng mga nurse sa palapag na yon, ang mag-asawang sabay na lumaban para sa buhay. Isang hapon, dumating ang pinakahihintay nilang mga bisita. Pumasok sina Hayo at Dagsa, kasama si Ate Ginhawa. Ang mga mata ng kambal ay nanlaki nang makita ang kanilang mga magulang. Mama! Papa! Sabay nilang sigaw. Maingat silang lumapit. Tila natatakot na baka masaktan sila. Dahan-dahan mga anak, sabi ni Laya, ngumiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Si Dagsa ay lumapit kay Laya, habang si Hayo naman ay kay Banyuhay. Niyakap nila ang kanilang mga magulang ng buong ingat. Sa sandaling iyon, sa loob ng puting kwartong iyon, sa gitna ng amoy ng gamot, nabuo ang isang perpektong bilog. Isang pamilya na sa wakas ay buo. Papa, may tahi ka rin. Inosenteng tanong ni Hayo, tinitingnan ng benda sa tagiliran ng ama. Tumango si Banyuhay at ginulo ang buhok ng anak. Oo, anak. Binigyan ko kasi si mama ng parte ko para hindi na siya magkasakit ulit. Wow, sabi ni Dagsa. Para kayong superheroes. Natawa silang lahat. Isang tawang matagal na nilang hindi narinig. Bago umalis ang mga bata, may kinuha si Banyuhay mula sa kanyang bag. Isang maliit na susi at isang nakarolyong papel. Inabot niya ito kay Laya. Binuksan ni Laya ang papel. Isa itong floor plan, isang blueprint ng isang bahay. Hindi ito isang mansyon. Simple lang ito. May 2 palapag, isang maliit na hardin at sapat na espasyo para sa 4 na tao. Tumingin siya kay Banyuhay, nagtatanong. Nabili ko ang lupa bago pa mangyari ang lahat ng to, paliwanag ni Banyuhay. Dinesenyo ko to nung mga gabing hindi ako makatulog dito sa ospital. Tumingin siya sa mga mata ni Laya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ito palasyo, sabi niya. Pero ito ang tahanan na dapat ay sa atin. 6 na taon na ang nakalipas.
Hinawakan ni Laya ang blueprint, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang mga linyang iginuhit ni Banyuhay. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o pait. Ito ay luha ng isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang bilis ng panahon ay parang isang ilog na tinatangay ang lahat ng sakit at pait ng nakaraan. Para sa pamilya Soliman Montenegro, ang bawat araw ay isang pagkakataon para bumuo ng mga bagong alaala, para punan ang 6 na taong nawala. Nakatayo na ang bahay mula sa blueprint. Gaya ng ipinangako ni Banyuhay, hindi ito isang palasyo. Isa itong bahay na may puso. Gawa ito sa pinaghalong kahoy at modernong semento. May malalaking bintana na nagpapapasok sa sikat ng araw. Ang bawat sulok ay dinesenyo ni Banyuhay ng may pagmamahal. May isang maliit na studio sa tabi ng garahe para sa kanyang bagong architectural firm. Isang maliit na kumpanya na sinimulan niya mula sa simula, gamit ang sarili niyang ipon. Ang pangalan? Banyuhay Designs. Isang pangalang sumisimbolo sa kanyang pagbabago. Si Laya naman, sa tulong ng kaunting puhunan mula sa natitirang pera ni Banyuhay, ay nagsimula ng isang maliit na online bake shop. Kanlungan Sweets ang ipinangalan niya rito. Ang kanyang kusina, na may malaking bintana na tanaw ang hardin, ang naging kanlungan niya. Isang lugar kung saan ang pagmamahal ay naisasalin niya sa bawat cake at pastry na kanyang ginagawa. Isang Sabado ng umaga, abala ang buong pamilya. Napagdesisyonan nilang sila mismo ang magpipintura ng isang pader sa kanilang sala. Isang freedom wall, sabi ni Banyuhay, kung saan pwede silang mag-iwan ng kahit anong marka. Ako muna! Sigaw ni Dagsa. Inilublob ang kanyang maliit na kamay sa lata ng asul na pintura at agad na itinatak ito sa pader. Hoy Dagsa! Ang kalat mo! Saway ni Hayo na mas maingat gamit ang isang maliit na paintbrush para iguhit ang araw. Natawa lang si Laya at Banyuhay. Kumuha si Banyuhay ng pintura sa kanyang daliri at marahang ipinahid ito sa dulo ng ilong ni Laya. Banyuhay! Natatawang sabi ni Laya at gumanti. Isang guhit ng dilaw na pintura naman ang lumapat sa pisngi ni Banyuhay. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog na matagal nang hindi narinig sa kanilang mga buhay. Habang pinapanood ni Laya si Banyuhay, nabuhati ng kambal para maabot nila ang mas mataas na bahagi ng pader. Naramdaman niya ang isang kompletong kapayapaan. Ito na yon. Ang pangarap na minsan niyang inakalang bangungot lang pala. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang sulat ang dumating. Galing ito sa ibang bansa. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit alam na nila kung kanino galing. Kinuha ito ni Banyuhay. Sandali silang nagkatinginan ni Laya. Isang tahimik na kasunduan. Binuksan nila ito ng magkasama. Ang sulat kamay ni Doña Silvania. Hindi ito isang liham ng paghingi ng tawad. Isa itong mahabang paliwanag. Isang kwento ng isang babaeng lumaki sa hirap matapos bumagsak ang kanilang pamilya. Isang babaeng ipinangako sa sarili na hinding-hindi na muling mararanasan ang ganoong kahihiyan. Isang babaeng nabulag ng ambisyon at takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi ko hinihingi ang inyong kapatawaran dahil alam kong wala akong karapatan, basa ni Banyuhay sa huling bahagi ng sulat. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad ako ng sarili ko. Pagkatapos basahin, hindi sila nagsalita. Kumuha si Banyuhay ng isang lighter mula sa kusina. Sa kanilang hardin, sa ilalim ng puno ng mangga na sila mismo ang nagtanim, sinunog nila ang sulat. Pinanood nila ang papel na maging abo at tangay ng hangin, kasama ang huling piraso ng kanilang masakit na nakaraan. Oras na para tuluyang maghilom. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang patulugin ang kambal, naupo sila sa veranda, nakatingin sa mga bituin. Masaya ka ba, Laya?
Tanong ni Banyuhay. Ang boses ay mahina. Ngumiti si Laya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Oo, uhay. Sobrang saya. Kahit na hindi na kasing gara ng dati ang buhay natin. Hindi ko naman hinangad ang garauhay. Sagot niya. Ang hinanap ko lang naman sa buong buhay ko ay isang tahanan. At ngayon, kasama ka at ang mga bata, nahanap ko na. Hinawakan ni Banyuhay ang kanyang kamay at hinalikan ito. May kulang pa, sabi niya. Tumingin si Laya sa kanya, nagtataka. Sa kalagitnaan ng pagpipintura kanina, biglang huminto si Hayo at Dagsa. Napansin nila ang singsing na suot ni Ate Ginhawa na katatapos lang ikasal. Mama, bakit wala kang singsing na ganyan? Tanong ni Hayo. At sumunod si Dagsa. Sa kanyang inosenteng boses na tumatak sa isipan ni Leia at Banyuhay buong araw. Papa, Mama, magpapakasal po ba kayo ulit? Naalala ni Banyuhay ang tanong na yon. Hindi niya ito sinagot kanina. Ngunit ngayon, sa ilalim ng mga bituin, tiningnan niya si Leia. Ang babaeng lumaban. Ang babaeng nagpatawad. Ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. Hinihintay niya ang sagot ni Laya, hindi sa tanong ng kanilang anak, kundi sa tanong na mababasa sa kanyang mga mata. Isang taon ang lumipas, isang taon ng mga unang tawa sa bagong bahay, mga unang hakbang sa bagong hardin, at mga unang pangarap na binuo muli mula sa mga abo ng nakaraan. Ang hardin na dati isang blangkong lupa lamang ay puno na ngayon ng buhay. May mga rosas na inalagaan ni Leia. May isang maliit na vegetable patch kung saan tinuturuan ni Banyuhay ang mga bata kung paano magtanim. At sa araw na yon, ang hardin ay napuno ng mga lobo at ng masasayang tinig ng mga bata. Ikapitong kaarawan ni Hayo at Dagsa. Hindi ito isang malaking handaan. Walang mga sikat na bisita o mamahaling catering. Ang mga bisita ay ang mga kalaro ng kambal sa kanilang neighborhood, si Ate Ginhawa at ang kanyang pamilya. Ang pagkain ay mga lutong bahay na inihanda ni Laya at isang simpleng barbecue na inihaw ni Banyuhay. Ang kasiyahan ay simple, totoo, at sapat. Sa gitna ng lahat, isang chocolate cake na gawa mismo ni Laya ang inilabas. May 7 kandila na nagliliwanag. Make a wish, boys! Sabi ni Banyuhay. Karga-karga si Hayo habang si Laya naman ay yakap-yakap si Dagsa. Nagkatinginan ng kambal. Isang sikretong kasunduan ang nabuo sa kanilang mga mata at sabay nilang hinipan ang mga kandila. Nagpalakpakan ang lahat. Sa sandaling iyon, habang pinapanood ang kislap sa mga mata ng kanyang mga anak, nahuli ni Leia ang tingin ni Banyuhay. Isang tingin na puno ng pasasalamat at pagmamahal na hindi na kailangan pang sabihin. Nang papalubog na ang araw at nagsimula ng mag-uwian ang mga bisita, naupo sina Laya at Banyuhay sa isang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kambal ay masayang naglalaro ng kanilang mga bagong regalo, hindi kalayuan. Ang ginintuang liwanag ng dapit hapon ay tumama sa mukha ni Laya at para kay Banyuhay, mas maganda pa ito kaysa sa lahat ng sunset na nakita niya mula sa kanyang penthouse sa Makati. Dito, sa simpleng hardin na ito, kasama ang pamilyang ito, natagpuan niya ang isang tanawing hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Naalala mo ba ang unang beses kong nag-propose sa'yo? Biglang tanong ni Banyuhay. Ngumiti si Laya. Oo naman. Sa isang mamahaling restaurant, may violin, inarkila mo ang buong lugar. Bata pa ako noon, sabi ni Banyuhay. Akala ko, ang pag-ibig ay kailangang ipagsigawan sa pamamagitan ng karangyaan. Akala ko, ang pagpapakasal ay isang requirement para sa isang successful na lalaki. Huminga siya ng malalim. Mali ako. Tumingin siya kay Laya ang pamiti sa may dinakataka siya Laya. Ang kanyang mga mata
ay seryoso at puno ng isang damdaming mas matatag at mas malalim kaysa noon. Dahan-dahan siyang bumaba sa duyan at lumuhod sa damuhan sa harap ni Leia. "Uhay, anong ginagawa mo?" Nagulat na tanong ni Leia. Ang puso ay biglang kumabog. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Banyuhay ang isang maliit na kahon. Hindi ito gawa sa velvet. Isa itong simpleng kahon na yari sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na bato na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. "Leia Soliman," simula niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. "Sa pangalawang pagkakataon, gusto kong tanungin ka. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kailangan, kundi dahil sa gusto ko. Gusto kong gumising sa tabi mo sa bawat umaga. Gusto kong makita kang nagbe-bake sa kusina habang ako'y nagdo-drawing. Gusto kong sabay nating palakihin ang mga anak natin. Gusto kong maging tahanan mo at gusto kong ikaw ang maging tahanan ko habang buhay." Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Leia. Mga luha ng purong kaligayahan. "Will you marry me, Leia?" Again, at sa pagkakataong ito, sa harap ng Diyos at ng dalawang pinakamahalagang saksi sa buhay natin, hindi niya kailangang mag-isip. Ang sagot ay matagal nang nakasulat sa kanyang puso. Tumango siya. "Oo, Uhay. Yes." Isinuot ni Banyuhay ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Tumayo siya at niyakap si Leia ng mahigpit. "Yay! Magpapakasal na sila mama at papa." Sigaw ni Dagsa at Hayo at tumakbo sila palapit, yumakap sa mga binti ng kanilang mga magulang. Apat sila, magkakayakap sa gitna ng kanilang hardin, habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kanluran. Apat sila, isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, winasak ng pagtataksil, ngunit muling binuo ng pagpapatawad at pinagtibay ng pagmamahal. Niyakap ni Banyuhay ang kanyang mag-iina at sa sandaling iyon, naunawaan niya ang lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang mga toreng kanyang itinayo para sa ibang tao. Ang tunay na tagumpay ay ang pundasyon ng tahanang ito na itinayo niya kasama ang kanyang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Banyuhay at Leia. Isang kwentong nagpapatunay na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na iyon ang magdikta sa iyong kinabukasan. Ipinakita sa atin ng kanilang paglalakbay na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o sa karangyaan, kundi sa tibay ng pagsasama, sa kakayahang maghilom, at sa pag-ibig na kayang magsimula muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.